Sandali lang po. Contestant number 6, si Meng Wanyan ay narito na. Wanyan, nasa ospital ka. Bakit ka nandito? Sino sila? Wanyan, dinala mo rito ang kaibigan mo para espesyal na suportahan ang kapatid mo. Guro. Contestant number 6, Meng Wanyan, sumali sa kompetisyon. Meng Wanyan, nabalian na ang paa mo. Gumagamit ka na naman ng wheelchair. Paano ka nakakapag-exam? Tama. Anak, bumalik ka na sa ospital at magpahinga ka ng mabuti. Nakahanap na ako ng ibang eksperto para sa iyo. Bukas ka na ooperahan. Humanap ng eksperto. Mukhang gusto mo talagang sirain ang paa ko. Wanyan, bakit mo naman sinasabi yan tungkol sa iyong ama? Nabigo ang unang operasyon. Aksidente lang ito. Hindi naman sinadya ng doktor. Kung may sisisihin ka, ako na lang. Sa pagkakataong ito, maghahanap ako ng isang eksperto para mapagaling ng paa mo. Meng Wanyan, bakit ka nakaupo sa wheelchair? Punong guro. Ang aking anak na babae, pilay na ang paa. Hindi na siya makakasali sa pagsusulit. Ano? Inaasahan ko pa naman siyang manalo ng unang gantimpala para sa karangalan ng paaralan ko. Ano ang gagawin ko ngayon? Huwag kang mag-alala. Maaari akong sumali sa kompetisyon. Ate, ngayon, hindi ka man lang makatayo ng maayos. Gusto mo bang sumayaw habang nakaupo sa wheelchair? Nakaupo sa wheelchair, paano ka sasayaw? Wanyan, huwag ka nang maingay. Umuwi ka na. Punong guro. Ang kakayahan ng aming si Zhao Jiao ay kayang manalo ng unang gantimpala at mapapagmalaki rin ang paaralan. Sige. Zhao Jiao, salamat sa iyo. Punong guro, hindi kita bibiguin. Magsisimula na ang pagsusulit sa sining. Mga estudyante, mangyaring maghanda na. Umakyat sa entablado at magtanghal. Gusto talaga ni Wanyan sumali sa pagsusulit. Pero pilay na ang paa niya, Pero ang mukha niya, parang hindi naman siya nagpapanggap. Tawagan mo na ang doktor para magtanong. Ano bang nangyayari? Doktor, sigurado ka ba na hindi na makalakad si Wanyan? Doktor, sigurado ka ba na hindi na makalakad si Wanyan? Huwag kang mag-alala, Meng Wanyan. Hindi na siya muling makakatayo. Ano ang sabi ng doktor? Huwag kang mag-alala. Ang resulta ng pagsusulit na ito, si Zhao Jiao ang manggaguna. Sige. Simulan na natin. Magaling.
Zhao Jiao, napakagaling mong sumayaw. Ikaw ang karapat-dapat na manalo ng unang gantimpala. Salamat sa iyong kaklase na si Zhao Jiao. Kaya nanalo ng unang gantimpala ang ating paaralan. Ate, nakakuha ako ng siyam. Hindi mo ba ako babatiin? Siyam. Mataas ba iyon? Paralyzed ka. Tumayo nga lang di mo magawa. Tapos maghahamon ka pa. Sino ang nagsabi sa iyo? Nabaldado ako. 1 yan. Tanggapin mo na ang katotohanan. Kapag gumaling ka na, maaari ka pa bang kumuha ulit ng pagsusulit para sa paaralan ng sining? Hindi na. Itay. Dahil gusto ng ate kong kumuha ng pagsusulit sa paaralan ng sining. Kaya ibibigay ko na lang sa kanya ang natitirang pwesto. Sa kanya ko na ibibigay iyon. 1 yan. Simula nang mabalian ka ng paa, palagi na lang si Zhao Jiao ang nagbibigay daan sa iyo. Tapos ikaw. Palagi kang naiinggit sa nakababata mong kapatid. Dumating ka pa nga sa eksena ng pagsusulit. At matigas ang ulo mong nakipagtalo. Napakadismaya mo sa amin. 1 yan. Bakit mo ba kailangang makipagkompetensya kay Zhao Jiao? May kapansanan ka na. Hindi ka na nga makatayo. Paano ka makakasali sa pagsusulit? Kung kaya ko lang sanang tumayo. Papayagan mo ba akong sumali sa pagsusulit? Syempre naman. Kung kaya mo nang tumayo, pwede ka nang sumali sa pagsusulit. Pero ikaw, hindi ka na makatayo. Gusto kong mabaygo ang operasyon. Tatay, sisiguraduhin kong makatayo ka sa entablado. Contestant number 6, Meng Wanyan. Simulan na ang pagsusuri. Paralyzed na siya, ano? Paano siya nakakasayaw ng ganoon? Mas magaling pa siyang sumayaw ngayon kaysa dati. Si Meng Wanyan siguradong mananalo. Hayop. Ninakaw mo ang spotlight ko. Kailangan kong pagplanuhan kung paano ko siya mapapahiya. May naisip na ako. Nakakainis. Konti na lang at magtatagumpay na tayo. Magaling. Napakaganda. Ang bawat galaw ay napakatumpak. Napakahusay. Higit pa sa perpekto. Bibigyan ko siya ng 10. Ako rin. Magaling. Meng Wanyan. Nakamit niya ulit ang perfect score. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan na may nakakuha ng perfect score. Meng Wanyan. Pinagmalaki mo ang paaralang ito. Binabati kita sa pagkamit ng unang pwesto. Salamat sa iyo. Ginang, Meng. Sinadya ni Meng Zhao Jiao na pagbintangan ka. Nirecord ko ang lahat ng nangyari. Paano mo gustong ayusin ito?
Pumunta ka na at magpa-print ng litrato. 1 yan. Gumaling na ang paa mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ganoon? Mukhang gumaling na ako. Parang hindi kayo masaya, ano? Ikaw. Bakit mo naman naisip yan? Nakita kong gumaling na ang paa mo. Paano naman ako hindi magiging masaya? Tama iyon. Ang tatay mo at ako ay parehong nagdarasal para sa iyong paggaling. Ikaw na nag-aral kay Meng Wan yan. Binabati kita sa pagkamit mo ng perfect score. Karapat-dapat ka sa unang pwesto. Binabati kita. Salamat sa iyo. Ate, bakit hindi ka nagsasalita? Nakita kong nakapasok ako sa paaralan. Hindi ka ba masaya? Mukhang mabilis kang gumaling ah. Kahit na nabalian ka ng binti ng mga kidnapper, wala namang masyadong epekto. Narinig ko na kinidnap si Meng Wan yan. Nag-isa siyang lumaban sa 3, at naglaro pa ng masaya kasama ang mga kidnapper. Hindi ganoon iyon. Dahil sa entrance exam na ito, nagsumikap siya ng husto. Kahit na may kaunting pagkakamali ngayon, pero ang pagkuha niya ng perfect score ay natural lang. Nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali. Nakakuha pa rin siya ng perfect score. Sa tingin ko ay binayaran niya ang hurado. Ama, hindi patas. Bakit siya ang nanalo ng unang gantimpala? Dapat siyang madiskwalipika. Diskwalipikahin siya. Sir, bakit po binigyan ninyo si Wan Yan ng perfect score? Tama. Magkano ang suhol na tinanggap mo mula sa kanya? Paniguradong pandaraya ito. Hindi ko kinikilala ang resulta ng pagsusulit. Maayos ang pagsusulit sa talento. Walang pandaraya, sir. Huwag mo nang ipagtanggol pa ang anak ko. Kasalanan ko ito. Hinayaan ko siyang suolan ang mga hurado. Sinasabi mong sinuhulan ko ang mga hurado. May ebidensya ka ba? Inamin na ito ng tatay mo. Magpapanggap ka pa ba? Ninakaw mo ang karangalan bilang kampyon kay Zhao Jiao. Ate. Tanggapin mo na, hayaan mo na. Huwag mo nang mapahiya ang tatay mo. Zhao Jiao, ayos ka lang ba? Meng Wan yan. Ano bang ginagawa mo? Gusto ko ring itanong yan. Meng Zhao Jiao, habang sumasayaw ako, dinala niya ito sa entablado. Ano kaya ang gagawin niya? Si Meng Wan yan ay nakaapak noon ng perlas. Muntik na siyang matamba. Pero, bakit may perlas sa entablado? Baka, gawa na naman ito ni Meng Zhao Jiao. Ate, kahit na hindi mo aminin ang iyong pagkakamali, hindi mo rin ako pwedeng akusahan ng kahit ano. Mag-sorry ka na kay Zhao Jiao. Sabihin mong nagkamali ka ng akala sa kanya. Wan Yan, sobrang labis na ito. Mag-sorry ka na, pasensya na. Karapat-dapat ba siya? Ikaw. Wala kang ebidensya, pero sinisiraan mo si Zhao Jiao. Hinahamon mo pa rin ako. Sino ang nagsabing wala akong ebidensya?